Later na yung si... Na ginoon ni Pans kanina, yung pananampalataya, faith, wala na aksyon, patay. Recommend ko yan sa... Pasensya na ang aking... Kayo nila, Judy? Hindi kayo. Si Judy sa Lays, ano na sa... Si Tots talaga sa... The first call is for all of us to remain women and men of hope. Kasi isang bagay na napupunan ngayon sa ating panahon, maraming aktivista nawawalan ng loob kasi parang walang resulta. Kaya yun ang kaibahan ng ating pagiging Kristiyano, na day in, day out, umatiyo, lumintol, tuloy ang laban. Kumulugman at kumidlap. Actually, you have the text, no? Manatili tayong buo ang pag-asa, manaig ang katotohanan, katarungan, kapayapaan, kaunlaran, at kaginlawaan para sa lahat. Unawain natin na ang pag-asa ay hindi lamang ang pag-asa ng ating pagsusulikat. Habang buo ang pag-asa, gagawin ang lahat na makakayanang may pagpatuloy ang laban. Ang tagumpay ay ating ipambayad sa Diyos, ang Panginoong makapangyarihan, dahil siya ay mauwain at mapagmahal. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na huwag matakot sa mga galing at walang pusong naghahaling ulit, dahil sa may hangganan ang kanyang ginagawang kabuktutan. Pagdamang napakagulo at nakapanghihina ang loob ang ating kapanahunan, tayo inanyayahan ng Diyos na basahin ang ating kasaysayan bilang pangako na isang bukas na maginhawa, maunlad at mapayapa para sa ating lahat. Subalit sa ngayon, mahalagang manatiling gising sa katotohanan ng ating pakikibaka laban sa mga kampo ng kasamaan ay hindi nakatuon sa nakaraan at sa bukas, kundi sa kasalukuyan. Ngayon, dapat lamang na tayo ay mangusap at kapag kinakailangan, malakas ng loob na sumigaw upang tayo ay marinig. Ang katahimikan hindi sa tuwing-tuwing na ay ginintuan. Silence is not all the time golden. It can be a sign of fear and cowardice. That's especially addressed to church people. Tulad sa ngayon, bilang tatlong halimbawa, ako'y mabanggit. Di ba nangangailangan panagutin si Rodrigo Romualdez Duterte sa mga krimen kanyang ginawa at ipinagawa nung siya ay alkalde ng Davao at Pangulo ng Pilipinas. Dapat siyang paharapin si ICC dahil sa kitang-kita namang pantulot at walang nagawa ang mga senador at nahirapan din ang mga kongresista na panagutin ang bastos na sila pagalang-galang at papagmurang dating Pangulo. Ikalawa, di ba dapat tayong mangusap tungkol sa ginawang pagsasara ng mga paaralan sa Mindanao ng ating mga kapatid na katutubo at sa pananakot, pangingigit at pananakit sa mga tumulong sa mga malagal na mga isinarang paaralan. Nagkaroon ng statement ang SEAC at ito kanon din ang CECP. Pero bakit tumigil? That's 5 years ago. Di ba kinakailangan tutulan natin ang patuloy na pag-aabala, pananakot, pangilipit, at pang-abuso ng NTF-ECLA at hindi, bakit hindi hingin ang abolisyon nito? It has become obvious that it is not a task force against terrorism, but an agency used by the government as an instrument, in fact, a weapon to harass and terrorize activists
and his critics. Ating patuloy na tutulan ang panlulokong ginagawa ng mga nagpapanggap ng mga pinuno ng bayan. Tanggihan ang kanilang pagmamalupit sa ating mga kababayang walang kakainang magtanggol sa sarili. Atin ding kilalin at huwag kalimutan ng pagtutol at pagtanggi sa kawalan ng katarungan para sa lahat ay tungkulin natin bilang mga lagad ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Dahilan sa tayo ay mga Pilipinong marunong magmahal sa ating sariling bayan. Ito po ang aking panawagan sa ating lahat. Thank you very much, Father Freddy. Ang mapanghamon